Isa po muling mapagpalang umaga sa lahat, sa inyo pong nanonood at sa manonood pa po ng DFC Morning Devotion. Ako po ang assistant pastor dito po sa Dubai, UAE. At bago po tayo magpasimula, inaanyayahan ko po ang lahat na makiisa na awitan ng Panginoon bago tayo magpasimula sa kanyang ating pag-aaralan. Napangunguna po ni Sister Krishna. Magandang umaga pong muli sa lahat. Samahan niyo po ako awitan ng ating Panginoon para bago po makarinig ng salita niya, samahan niyo po kaming kumanta para sa ating Panginoon. Ang aming tutugtugin ay, ang title po nito ay Panginoon sa inyo lumalapit. Hallelujah. Walang ibang nais kundi ang makilala kayo, nawa'y dinggin ang samo nitong puso. Panginoon, sa inyo lumalapit, hinahangad ang pagkalinga nyo. Walang ibang nais kundi ang makilala kayo, nawa'y dinggin sa nitong puso. Pagkat sa inyo ang buhay ko, nasa inyo kapayapang tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko. Kayo'y manan. Panginoon, sa inyo lumalapit, hinahangad ang pagkalinga. Walang ibang nais kundi ang makilala kayo, nawa'y dinggin sa nitong puso. Pagkat sa inyo ang buhay ko, nasa inyo kapayapang hinahanap. Tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko'y kayo ay manan. Pagkat sa inyo ang buhay ko, nasa inyo kapayapang sa puso ko, kayo ay manan. Sa puso ko, kayo ay manan. Hallelujah. Binabalik ko na po ulit sa ating magsasalita na si Pastor Nita. Amen. Purihin po ang Panginoon na siyang ating kapayapaan, mga kapatid. So, sige, bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Humingi po tayo ng basbas sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na pinagkaloob sa amin. Lord, samahan niyo po kami at
buksan niyo po ang aming puso't isipan na ma-welcome po namin ang inyong salita ngayong umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon o God, na patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin niyo po kami at gawin kaming karapat-dapat na lumapit at makarinig ng inyong salita sa umagang ito. At salamat, ako po na inyo pong gagamitin ang inyong salita lamang, ang inyo pong karunungan ang siyang lumabas sa aking bibig, Panginoon. At ang mga aking nasa isip, ano man ang aking karunungan, in Jesus' name, I rebuke this, O God. Kayo lang po ang manguna, kayo po ang siyang maitaas sa umagang ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Mga kapatid, ang atin pong pagbubulay-bulayan ay nasa lesson po ng Luke 10:38 to 42. So, lahat po ay alam po ang kwentong ito about po kay Maria at kay Marta nung pumunta ang Panginoong Jesus sa bahay nila. Luke 10:38. Amen po. Dumalaw si Jesus kila Marta at Maria. 38. Nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuro niya. 40. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lamang diyan ang aking kapatid at hinahayaan ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. 41. Pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. 42. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Amen. So, ang akin pong na rema dito sa sitwasyong ito sa buhay ni Marta ay masyado po siyang distracted. Siguro meron tayong at least kahit 5 points na makikita dito or alam ko po na mas marami pa na lesson, pero meron lamang po tayong 5 na pag-uusapan sa pangyayaring ito. So sa una po, nung unang puntos po, yung talagang yung hospitality. So madalas po kasi ang atin pong pinag-aaralin dito is yung kung paano ka-distract or kano ka-focus si Marta sa gawain o sa kingdom, nakalimutan niya ang king. So madalas po kasi yan po ang ating pinag-uusapan. Pero tignan po natin yung ibang side, like for example this one, yung true hospitality, yung pagtanggap nila sa Panginoong Hesus. Hindi lamang po siguro sa generation natin ngayon, yung pagtanggap nyo sa mga manggagawa, sa mga missionary, dapat nahandun po yung atin pong, kumbaga, yung init, yung warm welcome natin sa mga manggagawa. Dahil alam po natin na sa mga manggagawa natin, sa ating mga missionary ay syempre, galing silang biyahe, pagod sila, naghahanap sila ng maayos na tulugan, o kahit nga lang yung sa lolo ko nga kahit masandalan lang, makakapagpahinga na. Malaking tulong na po yun sa mga manggagawa. Naalala po natin yung sinabi sa Matthew 10 verse 42. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong tagasunod ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Siguro mga kapatid, regardless na lang po sa gantimpala, sa bonus na lang din po Pero yung opportunity or yung malaking pribilehiyo na makiisa o makibahagi sa gawain ng Panginoon. Talagang, actually, we are not doing this for the missionaries but we are doing this para sa ikalalago ng kanyang gawain ng Panginoon. Amen po ba? Napakasarap kumbaga isipin na
nakakatulong ka sa gawain ng Panginoon. Nakakabahagi tayo. So, yun po. Yung pangalawa po is yung compare po ni Martha sa ginagawa ni Mary. Alam po natin na lahat ng ginagawa ni Martha is yung to prepare sa kakainin. Siguro it's more than 15 person or 15 or more, kasi syempre 12 disciples and ang Panginoong Jesus, si Martha, si Maria. So ginagawa ni Maria ang lahat ng yon. Pero kasi kapag sa gawain ng Panginoon po is yung when you are doing it para sa Panginoon. Kasi kapag nahaluan ito ng ibang intention, or sabihin nating pagiging bida or pagiging ako ganto, ako ganyan, may kasama na po kasing pride yun eh. Pero kung tatanggalin natin yon at ifo-focus natin yung ating mindset na I'm doing this for the Lord, I'm doing this not for pastor, not for our leader, not for anyone else, but for God, mas magpupursige ka pa nga sa gagawin mo kapag talagang yung focus mo para sa gawain o yung ginagawa mo sa gawain is kumbaga para sa Panginoon. Hindi mo naalalahanin kung less ba yung ginagawa ng iba o wala bang ginagawa yung iba, or hindi mo rin naalalahanin na malaki ang naitulong ko, malaki ang naibigay ko. Dahil tandaan nyo mga kapatid, napakalaking epekto po niyan sa ating pagkilos sa gawain ng Panginoon. Pag nagsimula tayong magkumpara or tignan, sige, hindi na lang magkumpara, tignan yung mali ng iba o tignan yung kakulangan ng iba, napakalaking epekto po niyan. Why don't you just focus kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Gawin mo. Hindi po niya ipapagawa na tignan mo to si brother ano, tignan mo to si sister ano. Mas malaki yung ginagawa mo kaysa ginagawa nila. Never po magiging ganun. I would suggest po mga kapatid na kaysa tignan natin yung kamalian ng iba, kakulangan ng iba, alalahanin po natin na kung paano tayo tinanggap ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon. Although meron tayong mga kamalian, meron tayong mga kakulangan, tinanggap niya pa rin tayo. Kaya sino tayo para tignan yung kamalian ng iba, bilangin kung ilan yung kakulangan ng iba. Yun po mga kapatid. Huwag po tayong, kasi isa pa dyan is yung nagiging ano rin tayo, hindi kontento. Bakit po? Okay, may ginagawa ka. Pero pag nakikita mo yung iba, nakikita mo yung kakulangan o mas nakikita mo na higit ka or may hindi pa natatapos dahil sa hindi nila nagagawa, hindi ka nakokontento. Lalo kang titingin, lalo kang madidistract. Lalo kang maghahanap na dapat ginagawa rin to ni sister ano, ginagawa rin to ni brother ano, na dapat hindi ka mahigitan, na dapat kahit man lang mga ganung bagay mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng anxiety at saka discontento. Kumbaga hindi tayo nakakontento. Kaya mga kapatid, huwag natin titignan kung ano na ang nagawa ng iba. Huwag natin titignan kung sapat o kulang ba ang ating ginagawa. Tignan natin, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Makikita po natin, mas magpupursige tayo. Bakit po? Dahil sa Panginoon po natin ito ginagawa. So sa pangatlo po, ito medyo masasabi kong matalino ang ginawa ni Martha dito. Kasi madalas po kasi sa kwento or sa dito ay medyo mali ang nagagawa ni Martha. Pero dito po sa sitwasyon na to, may mga tama rin po siyang ginawa. Tulad na lang po dito sa pangatlong point na to is yung nahihirapan na siya for sure, nag-i-struggle na siya or dahil kailangan niya ng tulong. Nakikita niya si Maria na kanyang kapatid ay nakaupo lang at nakikinig sa Panginoong Jesus. Tama rin po ang ginawa niya na hindi niya diniretsa ang kapatid niya.
ang diniretsa niya ay yung Panginoong Yesus, which is yung talagang gawa ng paraan, ng tamang desisyon. Ganon din po sa atin mga kapatid. Pag tayo ay nagkakaroon ng struggle or may nakikita tayo sa ibang kapatiran, huwag natin agad diretsahin. Ang idiretso natin agad sa Panginoon and have peace. Ano ang sinabi ng ating Panginoong Yesus dito? Sign po natin ulit. Luke 10:38. Sinabi dito ng Panginoon, doon na sa may bandang dulo, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay, which is tama. Ngunit isang bagay lang ang kailangan. Ito ang pinili ni Maria, at pabuti ito at walang makakuha nito sa kanya. So, ayun nga po, binigyan ng ating Panginoong Hesus ng tamang sagot. Marapat na sagot doon sa tanong ni Martha. So, sana mga kapatid, dalangin ko sa ating Panginoon na maging ganun din po tayo. Kapag tayo ay nasa struggle or nakikita natin yung ibang kapatiran na may pagkakamali, ang gawin natin, ibigay agad sa Panginoon. Ibigay agad. Ipagkatiwala. Huwag natin ipagkatiwala agad sa iba. Bakit po? Maaari pa tayong machismis, maaari pa tayong pagkwentuhan, maaaring lumala ang mga i-share nyo sa kanila. So, maaari pang galit ka na nag-share, lalo ka pa niyang gagalitin dun sa kanyang i-advise. Nalungkot ka na, lalo ka pa niyang palulungkotin dun sa kanyang advice. So, dun tayo sa the best source, diba mga kapatid, na katulad ng ginawa ni Martha dito sa sitwasyon na to. So, pangapat po is yung sa ginawa ni Martha na pagtatanong dito sa ating Panginoong Hesus. Bakit po? Masasabi natin na you can tell Jesus anything. Bakit po? Diba? Siya nga yung ating best friend. Siya nga yung ating tatay. Diba? Hindi po siya yung nirebuke agad. Parang, teka, inuutusan mo ako. Sino ka? Kumbaga, kilala mo ba kung sino kausap mo? Hindi ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ano po ang nangyari? Pinakinggan siya ng Panginoong Hesus. Bakit po? Ang ating Panginoong Hesus ay approachable. Kumbaga, napaka mapagmahal niya. Kaya, He is eager to listen. Hinihintay niya tayo na kausapin siya. At siya ay makikinig sa ating mga hinanain. Kaya, you can tell Jesus anything. Kaya kung meron kayong struggle, sabihin niyo yung mga kapatiran niyo. Sabihin niyo sa Panginoon. And He will give you answer. For sure. He will give you peace. Yun ang masasabi kong ibibigay sa atin ng Panginoon pag tayo ay nanalangin. Yun po. Sa panghuli po ay yung the path to peace begins with one thing. So ano nga po yun? Ito yung madalas nating kumbaga madalas na pinipreach, yung busy tayo sa kingdom, pero yung king, kamusta? Kamusta yung pagsuserve mo sa king? Kamusta yung relationship mo sa king? Nakakapag-ministry ka? Nakakapag-leadership or nakakapag-fellowship ka? Pero kamusta po yung fellowship mo with the Lord? Yun po ang ating ibalanse, or dapat na mas higit pa bago sa lahat. Iba po mga kapatid. He remind Martha na kaya ako pumarito ay para sa inyo. Ganun po. Na-remind si Martha na oo nga. Kaya kapag nag-concentrate tayo sa Panginoon, ano man yung struggle natin, marirealize natin na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Yung sa sinabi niya nga po sa Hebrews 13:5. Nais ko po sanang basahin lang yung nasa dulo, pero basahin po natin yung lahat. Iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo.
Bakit po kasi yung panahon na to, mga kapatid, parang nagkaroon siya ng discontent nung nagkaroon ng comparison. Tatandaan niyo po yun, mga kapatid. Bakit tayo nagko-compare? Dahil alam nating may kulang. Kaya tayo ay dapat makontento at mawawala yung discontent na yan. Dapat matanggal yung comparison. So, tuloy natin sa pagbasa. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan. I-claim natin yan, mga kapatid. May experience natin yung sufficient ng Panginoon, yung pagiging sufficient niya sa ating buhay. Actually, na-experience na natin, na-experience pa at ma-experience pa, mga kapatid, ang pagiging sufficient. Nagiging distracted lang po tayo nawawala yung focus na hindi natin napapansin na sufficient pa lang ang Panginoon ko. Lagi niya pa lang naibibigay yung higit pa dun sa aking hinihingi. Ang naibibigay niya yung lahat ng aking pangangailangan. Yung mga ganun, maano natin yung marerema sa ating buhay kapag nag-concentrate tayo sa Panginoong Jesus. Kaya minsan po dito sa John 14:27, sabi dito, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayaang ibinibigay ng mundo. Bakit po? Itong kapayapaan na to yung mag-fulfill ng lahat ng ating pangangailangan. Ano po pangangailangan? Emotion. Na yung struggle mo dun sa pagiging galit, struggle mo sa pagiging lungkot, pagiging malungkot, yung mga yan, bibigyan ka ng peace, ng kapayapaan ng Panginoon. Hindi katulad ng sa mundong ito, lalo ka lang gagalitin, lalo ka lang palulungkotin, lalo ka lang bubusitin. Kumbaga akala mo kino-comfort ka, hindi. Lalo nilang dadagdagan yung galit mo. Pero yung nanggagaling sa Panginoon, yun yung true peace na ibibigay niya sa atin. Kaya sa umagang ito, nawa natutunan natin na though we are having a struggle, huwag tayong ma-distract. Balik lang tayo sa Panginoon and He will give you peace. So yun lamang, mga kapatid, tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Lord, purihin ka po at sambahin, Panginoon, sa mga narinig namin ngayong umaga. Dalangin ko na ito ay tulungan niyo kami na maisabuhay ang mga narinig namin ngayong umagang ito, lalo na po sa akin, Panginoon, na God, at sa mga aking mga kapatid na nakikinig at makikinig pa, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, Lord, sa pagising namin sa kinabukasan. Bigyan niyo po kami ng panibagong lakas na nanggagaling sa inyo. At sa mga papasok po, Panginoon, O God, ingatan niyo po sila. I-bless niyo po sila, Panginoon, O God, at sa ang mga katrabaho nila, Panginoon, at mga kanya-kanyang kumpanya ang kanilang mga pinapasukan. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samad dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po sa inyo lahat.